kapudol. At ayan nga po, naggaya po si Hapon na umalis daw po kami ngayon dahil nga po Golden Week po ngayon. At ayan nga po, dala niya na po ang kanyang anak. Ayan inuna ko na po si Puchang dyan dahil po excited po palagi. Ayaw magpaiwan. Yung mga towel niyo po nakikita dyan, higaan po yan ng anak ko si Piggy. Dahil nga po si Piggy ay sumusuka. Kailangan po marami ako laging dalang towel. Mahihiluin po ang aking anak sa biyahe. Manang-mana sa kanyang mami nung mga kabataan. Laging nahihilo sa biyahe. At ayan nga po, nag-umpisa na si Piggy muni-muni dahil nasusuka na siya. At ayan nga po itsura ng kanilang mami. Ganyan po ang itsura ko kapag nasa biyahe kami. Hawak ko sa kabila si Puchang at natutulog naman po si Piggy. At ayan nga po ang magandang tanawin sa aming dinadaanan. At marami pong puno aming dinaanan. At ito naman po yung walang punong daanan. Pero maganda. Napakalinis guys. At ayan nga po natutulog na si Piggy dahil hinawakan ko po siya dyan. Nagising siya. At ayan, wag daw siyang istorbohan. At ito naman ang aking Puchang. Masaya lagi po yan nakatingin lang sa bintana. Hindi po yan natutulog. Kahit ilang oras po ang aming biyahe, nakatingin lang po siya sa bintana. At ayun nga po si Piggy. Ayan, malungkot. Mukhang nasusuka na siya. At ito na nga po ang aming dinaanan. Ang daming itso na puno. At sabi ng asawa ko, daan muna daw po kami ng 7-Eleven dahil may babayaran po daw siya. At nato-toilet na rin po siya. Pero meron po siyang naamoy na hindi maganda. Mukhang yung puro beef po na baka na ano ba yun, yung mga pakain. Di ba may babaho yung lugar na hangin na malakas, amoy baka po na pagkain. Ay, hindi ko alam, basta hindi ko masya mabanggit. Tingnan yung anak ko, tingnan mo. Sobrang baho, hindi niya kinaya ng inig. At ayan nga po, ang mga puno ng itso. Ang ganda po niya kapag naglalagas na sila. At dito na nga po pala kami sa Isyoka. At puro puno at liblib nga po pala dito. At liblib. At may mga, nga po pala, ayan, mga patanim, bundok, ayan lang po ang dinaanan namin. Kasi nga po parang yama po ito, para itong bundok tralala po. At nandito na po kami sa lugar na aming pupuntahan. Dito nga po pala ang Ibaraki Flower Park. Ang dinadayo po ng aking asawa dito. Ayan, mukhang tulala pa si Jowa. Magjumbi ka na kaya, Jowa. Ayan, magjujumbi na daw siya. Siyempre, niwanan ko po ng aking anak at jujumbi niya po ang lalagyan ng kanyang mga anak. At ito nga po, dyan nga po pala kami bumibili ng sayote. Yung po talaga ang dinayo ng asawa ko dyan. Kaso, minalas-malas, wala pong sayote dahil nga po daw sa taglamig walang masyadong sayoting na benta. Kumbaga po, wala po daw silang ano ba tawag doon? Basta yun na yun guys, wala daw sayote. At sabi ng asawa ko, pumasok na lang daw po kami sa Flower Park at tumingin ng mga rose. At ayan nga po ang aking mga anak, nakakita ng maganda. Kaya ganyan po itsura, ngiti-ngiti. Hirap na hirap si daddy, paakyat na kami niyan guys. Tingnan nyo ang tanawin, napakaganda diba guys? At ito na nga po yung sa loob ng sa taas parang pagpala ako dyan. Ang ganda kasi ng tanawin, kaya napapatigil ako. At ayan nga po, hindi na kami pumasok guys. Kitang-kita nyo naman po. Wala pang bulaklak ang mga rose. At syempre, sayang po ang ating entrance dyan guys. Say Nihakin po ang entrance ng kada isang tao. At ang aso naman po ay Nihaki or Sambyake. Nalimutan ko po. Hindi na kami tumilaw at naglakad-lakad na lang po kami. Dahil nga po, nagtanong-tanong din kami na maganda po ba sa loob at may mga rose na po ba? At sabi nga po ng mga lumalabas ay wala pa nga daw pong bulaklak. Kaya ang sabi ko, tingin na lang po kami dito at bibili ako ng mga rose. At yan nga po dahil nakita ko yung mga rose na hindi pa rin po talaga nag-bloom or nagbubukahan ng mga kanilang bulaklak. Talagang hindi na po talaga kayo makakapapasok kasi sayang po yung entrance kung hindi na naman po nyo makikita yung magagandang bulaklak na iba't ibang klaseng rose guys at iba-ibang bulaklak. At ayan nga po sa loob, sinum ko na po siya. Talaga pong hindi pa po talaga namumulaklak ang mga rose. Kasi May 1 po kami pumunta dyan. At akala po namin, okay na po. Yung pala, hindi pa guys. Yan isang sumpa. Yan. Di ba guys? Wala. Makikita mo puro green lang. Sayang lang ang entrance. Better next time. Better next time daw. Paulit-ulit. At ayan nga po yung mga binibenta nila yan. At nakakita na naman ng babae as ang anak ko. Tingnan
napadila-dila pa. Gustong lumapit. At ayan nga po talaga, wala pa. Yan. At sabi ng asawa ko, umuwi na lang daw kami. At pumunta na lang daw po kami ng outlet. At sabi ko naman sa asawa, videohan mo ako dyan. At bumili na nga po pala ng mommy gara ang aking asawa na may kasamang uling daw po yun. At ayan, pumasok po siya sa loob. Dito po yung mga bilihan ng mga ibang klaseng gulay. At ayan nga po, may hinahanap pa yung asawa. Sabi ko, dun yung bayaran. Sabi niya, alam ko, may hinahanap lang daw siya. At ayan, nagbayad na siya. At ito na nga po, pupunta na po kami ng outlet. Doon na lang daw po kami mag-ubos ng oras. Syempre, sayang naman po nandito na kami. At medyo malapit na po dito yung outlet. Kaya po sabi niya, punta na lang daw kami ng outlet. Total, hindi naman daw po kami nagpunta sa Rose. Sa loob ng Rose. Kaya dito na lang po, mambubudol si Annalyn. At ayan, nandito na kami sa outlet. At ayan, nag-parking na po ang aking asawa at naglalakad. At syempre, makakalimutan lang si Annalyn. Pinabalikan ko sa asawa ko yung aking polo. Kasi malamig-lamig pala dito, guys. Akala ko mainit na. Hindi kinain ng aking balat na makapal. At ayan, namili nga po si Jowa. Pagtalo po kayo nakatatlong bili, may 10% off po kayo. At ayan, namili si Jowa. At syempre, meron si Annalyn, ang kanyang asawa, nakabudol na naman. At dito nga po pala yung mga bilihan ng mga branded items na outlet po dito. At ayan, may mga sapatos, unity tails, ang mga palato. At ayan, nagutom nga po si Jowa, naghahanap ng makakain. Kaso hindi naman po kami pwede sa loob. Kaya, ayan, tingin-tingin lang po muna. At hanap po kami ng aming kakainan na pwede ang aso. Kaso dito nga po sa food court, bawal din po ang aso. Kaya sa labas lang din po kami kakain. At ayan nga po yung mga pagpipilian natin pagkain. Syempre, as usual, ramen ang pipiliin ko. Yun lang naman po ang gusto ko sa food court. Yung udong, hindi naman. Tas Korean food, hindi ko masyadong At may mga pizza naman po. At ayan nga po ang aking in-order, ramen. At si Kichang naman po, sabi ko sa kanya, picturean niya ako dyan. At ayan nga po yung order ng asawa ko, curry with ramen na tantam. At picture muna, syempre bago kumain. Sabi niya, kumain na ba tayo? At ayan na nga po, pinicture ko ang aking mga anak. At ginabi na kami at umuwi na rin po kami. Thank you guys na At ayan, pinicturean ko po yung mga anak ko. At dito na po nagtatapos ang aming vlog for today. At ginabi na rin po kami. Thank you guys!